More importantly is for us to finish, to learn to finish strong. And it's good that we were able to be composed dun sa endgame. Pero more importantly is a lot of my players showed up for this game. Ako naniniwala ako yung sa capability ng team kong to eh. And good thing na for today's game, talagang nag-deliver sila. Coach, yung San Sebastian nung for comeback every fourth quarter, how did you make sure na ma-deny sila this time and kayo yung mag-win up doon? Siguro dahil alam naman namin, we look at their stats. Actually, 80% ng output ng San Sebastian really is coming from just four players. Si Paeng Ares, si Escobedo, si Renz Gaba, at saka Pelibrico. And I told them, if you play a team like them, it's a dangerous team. So, yung disiplina dapat hindi mawala. Yung perseverance, especially na a good thing na, ayun dun, that I give credit to Jonathan Medina. He really started the spark on us playing yung on the defensive end. Talagang pinahirapan niya talaga si Paeng Are. Tapos nun, nahawa na yung ibang mga players ko. Coach, isa sa mga nag-show up na si yung Raimundo. Ano ba ito? Yeah, he's a rookie and siya didn't, actually, first 3 games pa lang we were waiting for him. He's magaling yung bata eh. Magaling na team player, maayos ang attitude and buti na overcome niya na yung playing now, yung he's playing in the spotlight and for today ang laking tulong eh. Again, alam niyo naman yung team ko eh na hindi one cannot do it alone eh. We always do everything as a unit and it showed dun sa numbers. Again, malaking bagay yung advantage ko in terms of bench points plus yung number of assists namin. To me, ayun yung naging malaking factor. Coach, yun na po, unang panalo nyo ngayon. Sa tingin niyo po ba, kinailangan nyo lang makakuha nito para magtuloy-tuloy na or gano'n lang po ka-importante na nakuha nyo na final? Sa akin, ang pinaka-importante right now is masundan ni NJ Raimundo yung performance niya, even Mark Barrera. Kasi yeah, Mark Barrera is scoring, pero I know, kilala ko yung player ko yun na with higher percentage dapat. That's the thing na kayang inyang i-deliver. And for us na magkaroon ng flow on offensively, defensively, and even yung substitution pattern ko, talagang importante na makapag-deliver ay yung dalawang names na yan, si Raimundo at Barrera. So, coach, sila yung inaasahan nyo kumbaga mag-deliver on the offense? Yeah, they need to do their roles. Again, kasi I do everything as a group. So, kung medyo may yung substitution pattern ko, medyo may kailangan mag-cover ng isa yung playing time dahil medyo masama yung laro ng isa. Nagiging detrimental dun sa takbo ng laro namin eh. And ayun lagi naman yung pinipitch ko sa kanila. And that's the motivation na binibigay ko sa kanila na alam mo, every game, once you suit up, mabibigyan ka ng playing time. So, most importante na maging ready ka lang. Coach, when it comes naman po sa late game composure, contented na po ba kayo? Lalo na doon sa past few games, kumakalas sa dulo ng game. Or this time, nakikita mo na kaya na ng team to sustain? Siguro, kailangan ko pang magbigay ng focus na for us, sa closing, mas importante na dumepensa kami. Kasi minsan pagdating doon sa closing, naiiba yung mindset nila instead lumaban sa scoring, which is not our identity. Again, mas kilala kami na making stops at alam naman nila sa isip ng mga players kaya kung gusto mong makashoot, dumipensa ka. And Marvin, 21 points, 13 rebounds, double-double for the win. So siguro, gano'n kasaya na nakuha mo pa to dahil sa unang panalo nyo sa season 100. So yun po, binigay ko lang talaga yung best ko ngayon. Tsaka habang naglalaro ako, inisip ko ng pamilya ko. Parang yung nabibigay na nakastandard para sa akin. May extra motivation or legal coming into the game sa'yo na kailangan ganito yung performance mo para matapos yung losing streak? Actually, kagabi halos minomotivate ko na sarili ko. Halos pinapanood ko si Scottie Thompson, paano nag-iba. Kumbaga, yun, sa idol ko siya, kumbaga, yun yung tinitingnan ko laro eh, yun yung gusto kong gayahin nyo eh. Rebound, hustle, yun lang talaga. Tapos yun po, ayun, na-apply ko lang talaga siya ngayon. Can you share to us paano nga nagpunta sa GR? So yun po, first year college ko, halos sa WCC na po ako mag-aaral sana. Pandemic siya,
So, parang sumusuko na ako ng basketball pag-aaral naman sana ako. Nung dumating po sila coach ko, nagpa-try out ng Montino Packagers sa Bulacan. Nang kumukuha sila ng player sa Bulacan. So yun, doon po nila ako nakilala, tapos kinausap po nila ako na kung gusto ko daw po ng mag-aral, tapos maglaro sa JRU, kinuha ko. Tapos yun po, pinabaho ko naman. Kailan? Siguro po 2021 na po ata yun. Coach, ano nakita mo sa kanya? Yeah, again, the brand of, alam mo naman kung ano yung nag-impress sa akin as a player. Again, I think Marvin has mentioned it already, yung hustle, yung tapang, and again, yung grit sa laro, and meron to, grabe yung gigil niya sa laro talaga. And for him, yung attitude niya, he just mentioned na hindi siya makukontento. Talagang to where kung ano siyang right now, talagang tinrabaho niya over the years. Again, not just over months, it's over years. And especially na makapaglaro on a structured basketball na ganun kasi masyado kami disiplinado. And yeah, maganda nakapag-adjust at importanteng piece yan sa amin. Marvin, nasabi mo na idol mo si Scotty. So moving forward ba ngayong medyo nasasanay ka na sa game ng NCAA, moving forward, can we expect gantong consistent games from you? Opo, yun lang talaga, trabaho ko talaga yun, muscle, rebound. Di ko iwawala sa laro yun. Kung darating yung puntos, darating talaga. Pero yung hustle rebound, hindi yun pwede mawala sa akin. Yun talaga yung pinaka-goal ko sa pinaka-plano ko sa laro. Coach, yung susunod nyo sa Sabado,